Network Entertainment. Welcome to another episode of Ikaw Pala Yun, where we, of course, talk to the big names behind big things, get to know their story, paano sila nagsimula. Today is very special. Well, all episodes are special, pero ito extra special. Kumpare ko kasi to. Oo nga naman. And he has seen me through, my goodness, through different exes. Oh. Wala pa ako sa sino ko maka-running body ko noon. Running body. Run tayo. Buti nga dinidelete yung mga photo eh. Different people, different phases of my life. Ikaw ba yung pumayo na bumili siya ng juicer, coach? Hindi. Naku po! Ay, hindi. Iba. Sorry, pasensya na. So from running, tapos ano ba? Kakastart na ng boys night out. He already knew me. Kalbo pa ako noon. Tapos naging long hair na ako. Pero siya, ganun pa rin ang buhok. Unmistakably him. Please welcome to Ikaw Pala Yun, Coach Rio. Roger de la Cruz. Yes, hello. Thank you so much for inviting me here. Alam ko sobrang busy mo and we really thank you for spending the time with us, you know. The day after your birthday pa. Correct. Yes. Happy Thank birthday, you. Coach! Sobrang... 28 years young. Yes, of course. Hindi na tayo tatanda. So many people see you itong mga, I mean, start with fun runs, marathons. They see you in your, either running with them, on your scooter. Pero, ang hirap mo makausap. Kasi lagi kang, teka lang, kailangan puntahan yun. So ngayon po tayo, usap tayo. Okay. Ayan. Okay, Coach Rio, alam naman ng maraming tao na you came from very humble beginnings. From the barefoot runner you were, na ginugupit mo pa yung toes ng sapatos mo, to what you are today. First of all, congratulations. What Thank an you. inspiring life, what an inspiring story. Pero ano yung mga natutunan mo dun sa humble beginnings mo na nadadala mo today? Number one is yung hard work. And yung dream mo na kapag may dream ka, kailangan hard work eh. Hindi lang siya puro dasal. Kailangan gumawa ka din, Kailangan diba? daman mo siya ng paraan. And actually, inspiration is my humble beginning. Because I really don't want my family to experience that kind of life. Okay. No, naging inspiration siya for me to finish my education and to be good at running. Let's talk about, I'm sure a lot of people know your story, pero a lot of people also do not know your story. Kasi ngayon, Coach Rio na nakikita nila eh. Oo, true. What age did you start running at paano ka nahilig sa running? I started running 10, 11 years old. So, in our school in Marikina, there's a tryout. Yan nga. So, unfortunately, hindi ako napili. Okay. Because my height, hindi pa ganun ka tangkad. Sa running, counted din ang height. Kasi yung long legs dapat. Your strides para mahaba. Kasi Kasi kapag pickle ball. Nakala ko tickle ball pala. Oh, sorry. Tickle the ball! Iba pala yung tickle ball. Pare, Iba. as you were saying. kasi pag elementary ka, limited yung distance eh. Dapat shorter distance. So, Okay. mostly sprinter ka. So, kapag mataas yung height mo, mas ideal for the sprinters. Okay. So, hindi ako nakuha and yung friend ko yung nakuha. Unfortunately, hindi man unfortunately, fortunately, kasi hindi siya pumunta. So, nagkaroon ako ng Slot. chance. So, slots. Kasi sa amin siya, honor student eh. Okay. So, ako yung pumunta. Sabi ko sa coach, can I try? Oh. Sige, try ako. Tryouts pa lang to, hindi to yung... Yes, Okay, okay. tryouts pa lang. Ano pinagawa sa'yo nun? Naalala mo Sprint ba? lang, 50 meters. Tapos long jump. Because yung background natin nung time na yun, sa bahay namin or sa paligid namin, yung agawan base. Di ba? Mga Alam mo, laro. mabilis na Yes, naman. moro-moro, diba? correct. Oo. Cops and robbers. Oo. So, meron kaming special na games sa area namin. Kalapate, pare. Okay. So, i-release niya yung kalapate. Kami, mayroon kaming meeting point. So, ako nakaabang ako sa bahay. So, dadalhin nila sa Cubao. Yung dalawang kalapate. Okay. I-release nila. So, paunahan yan umuwi. Kasi, di ba, bumabalik sa bahay niya yung yung Oh my kalapate. gosh. Okay, wow. Okay. diba? Sige, gets. So, sa galing Cubao yun, lilipad yun. Pupunta na sa bahay niya. So, ako nakaabang ako doon sa kalapate Kasi namin. magla-landing, Oo. oo. Yung isa, nakaabang din. Tapos may meeting point. Yun, sukat yun kung ilang distance. So, talaga? pareho. Dapat equal eh. Ba't di mo na ginagawa? Dapat gawin mo yun. Kalapati race. Kalapate, oo. So, kukunin mo siya pag dumating, tapos tatakbo ka kaagad doon ng mabilis. Paunahan eh. Okay. Kung sino ang dumating, siya yung panalo.
So mayroon pang mga ano yun, may mga pustahan pa. Oo, syempre. So syempre akin bonus lang kasi runner lang ako, wala naman akong pampusta eh. Oo. So, nahasa yung running skill natin, yung running form. Kasi sa street, di ba, laging takbo, nakapaalang. Oh, yun nga. So, nakapaka lang So yun yung background ko, kaya nanalo ako doon sa tryouts. Wow. So, nung nag-tryouts ako, nakuha ako sa team, nagustuhan ko. Kasi, Yung running? Oo, yung running. Kasi every time na tumatakbo ako, nawawala yung mga problem. Totoo. Nawawala Totoo. yung mga negativity. So when you run, it's like, oh, you're dreaming. So parang minsan nga tumatakbo ako. Napapataas ko yung kamay ko kasi feeling ko nasa Olympics ako, pare. Until now, you still get that Yes, feeling? oo. Oh, talaga? Oo, Never gets runner's old, high. coach. Oo, runner's high. So, So, yung mga high dyan, ha? Try nyo yung runner's high. Hindi, para maiba naman. Yun. Oh, yung mga high dyan. The only kind of high that we can support. It's Yes. runner's Yes. high. Oh. Okay. So kasi from our house going to Marikina Sports Center, medyo malayo din. Kailangan mo mag-jeep. Pero ako nilalakad ko or ginajag ko papunta. So every time na naglalakad ako, parang alam mo yung gumagana yung isip ko na ayaw ko yung ganitong buhay. Alam mo yun, every time kasi Bakit? Ano yung ayaw mo specifically? What made it hard? kasi yung parents ko separated sila eh. When parang 9 months pa lang ako, nag-separate sila. So nagstay kami sa father namin. And then late ko na nakilala yung mother ko. Siguro mga grade 2, grade 3. Okay. So pero after nun, kasi may family pareho sila eh. So, Ibang families na? Oo, may ibang So, family. parang kayo naiwan sa... Oo. And how many brothers and sisters? Sa original, 7 pare. 7? Tapos iniwan kayo? Oo. Lahat kayo? Wala Oo, sinama? Oo. Pero sa overall, mga 14 ata eh. Ayun lang. Wow! Mare. Jackpot round pala to. Oh, okay, oh. And then, so the 7 of you were there. You were the one going back and forth. Who was taking care of you guys? So, yung father Siya mismo. namin, at I mean, saka yung providing, mga at kapatid least. ko, yung father ko, karpentero. Okay. So, siyempre, hindi regular yung job niya. So, every time na meron kang gusto, siyempre, may question na, kaya niya ba to? Di ba? So, yung ginagawa namin before, kapag nagkaroon siya ng contract na gagawin niya yung bahay, maliit lang naman. Yung sa area lang namin. Siyempre, Pacquiao yun, Pacquiao. So, kukuha siya ng tao niya. Ang tao niya, mga kapatid ko, at saka ako. So, nagsa-sideline kami. So, marunong akong maghalo ng semento. Oh, wow. The basics. The Yes, basics. Oo. Tapos nagbubuhat ng hollow blocks. Tapos pag break time, kapag mayroong fiesta, mayroong boxing eh. Sumasali tayo. yun? May premyo eh. As in, ikaw yung boxer. Wow, So laban coach. lang. But money was hard. Money was hard. Oo. Tapos may time pa, experience na siyempre gusto mong kumita. I tried yung tatapon ng basura. Okay. Kakatok ako sa bahay nung kapitbahay namin. At tatawin ko kung gusto niyang itapon. Pag tinapon, babayaran ka niya eh. Ikaw yung collector. Oo, na magko-collect. oo, merong tapunan doon na doon mo siya itatapon. Dadalhin mo sa Oo, main oo, tapon area. oo. Oh. Tapos minsan, after ng class, merong nauso doon sa barangay namin yung bibenta ng bibingka, pare. Mga 25 cents isa. Okay. Yung sa bilao, so ikakat-kat-kat. Tapos may mga nagte-text, mga ganyan. Yun yung mga bibentahan mo. If you don't mind me asking, Paps, how much did you make, do you still remember, from collecting the basura? Babayaran kayo mga 5, 10 pesos. 10 pesos Oo, per house. tapon. Oo. Okay. Ano yung pinakamahirap, coach, na ginawa mo at that time, nung bata pa kayo, to earn money? Actually yun, and then na-experience ko din yung magbenta ng yelo, pare. Oo, yung Oo, ice tubig. yung ice tubig. Yes. So, Sa basketball or oo. sa- Hindi, sa barangay namin. So kasi nung time na yon, siguro 1996, wala pang masyadong ref. Correct. So, uso yung yelo, bibenta ka, dala-dala mo, pasan-pasan mo. naka-plastic. Sisigaw ka nun, pare. Oo. Yelo kayo dyan. So, pag natunaw na siya, Walang ice ganun. water naman. Tubig. Ice Tubig kayo dyan. Oo. Okay. And then nung high school and college ako, tsinelas naman yung binibenta ko sa UAAP. Kapag meron kaming competition or parang every week, meron kaming weekly relay eh. Patafa yun eh. So, meron akong binibilan ng tsinelas pero pinapautang niya ako. So, bibenta ko. pang-stocks. Tapos papatungan Oo, ko. tama. Bibenta ko. Tapos Wow. mga taga ibang school, UST, UE, mga kaibigan ko eh. O, bili ka na pare, terms din. So parang, very Bombay. Oh! Very Bombay.
Hindi, wala akong masabi. Ganun talaga, no. Kasi also at one, ganun nagsimula yung 5-6 eh. For those who don't know, ganun talaga yung 5-6. You lend money, papayaran mo ng pera para makabili sila ng stocks like the fish vendors, yun nga, Yes. mga karpintero, ganyan. Doon sila kukuha ng pera pambili, babayaran ka nila slowly. Yun yung logic ng 5-6 eh. Oo. So, medyo Indianish yung Oo. dating. Kailan challenge pag di mo naman sisingil. Correct. Mag-aaway Oo. pa kayo. Oo. Tapos ang problema sa Pilipinas yan, siya na may utang, siya pagalit. Tama! Diba? Ganun talaga. Parang ang dami mo nang nagawa, Coach Rio, nung bata ka pa, yung magbenta ng ice tubig, nakikipag-boxing ka pa to earn money. Ang dami niyong sinubukang paraan. But at what point nyo naisip na, alam mo, parang sa running ata ako aasenso? So, yung time na medyo nag-improve yung performance, syempre mayroong competitions na hindi mo nasalihan last year kasi mabagal ka or mahina ka pa, and then na-improve mo na yon. So, doon dumadating yung time na Confidence ka na rin. na Confidence mo gusto rin. mong more. Okay. And then doon ko na-realize na if I do well sa running, pwede akong makakuha ng scholarship. What age was this? Ano yan? Mga grade 5, grade 6. Oo. Ay, sorry, mag-high school na yan. Okay, Actually, mag-high school grade na. 5, grade 6, naisip ko na din yun kasi high school. Hindi ko alam kung saan ako papasok eh. So may coach doon sa sports center na parang nagre-recruit siya pero public school pa lang naman. Pero doon na namulat yung isip ko na kapag ganalingin ko dito, pwede akong makakuha ng scholarship sa high school and then college. So parang ginawa ko siyang stepping stone. Kasi hindi, naisip ko na hindi ako mapoprovidean ng parents ko. Kasi every time na magre-request ako ng gusto mong laruan or di kaya. Pati minsan twice a day lang kami kumakain eh. So hindi talaga kaya. Tawag yun, naalala mo ba yung sino mga kalaban mo at that time? Sa high school. Meron pa bang mga active pa ngayon? active runners. Meron pa naman. Actually, karamihan sa kanila nag-national team and nag-retire na din sa national team. So ngayon, tumutulong sila sa mga races ko. That's nice. So sila yung mga head marshals. Correct. I'm sure. So Na may mga marurunong din, syempre. Mga retired military, mga retired national team na nag-join sa team natin. Let's fast forward to establishing Run Rio. Yes. Bago tayo, kasi napaka-timely rin na we really wanted to have you on the podcast kasi grabe yung running boom. Grabe rin. ang boom. Admittedly, nagka-dip for a while. Yeah. We talked about that before briefly. No? Now it's boom times 3, times 4, times So 5. back. We'll Yes. get to that later. But now, let's talk about Run Rio. When did you think, or ano yung moment na, okay, tama na yung pagiging athlete, let me try to make this a business. So, nag-start to nung pag-graduate na ako ng college. Kasi yung objective ko or yung goal ko, to compete sana sa Olympics. Siyempre, as an athlete, yun That's yung goal mo the eh. dream. Dream. Ultimate dream eh. So, yung plan ko sana, if may mag-support sa akin, mapadala sana ako sa ibang bansa, sa London, kasi doon yung London Olympics eh. Yun sana yung nasa isip ko eh. Yung sa timeline nung aking age. Okay. So mag-join sana ako ng training. Unfortunately, syempre, wala tayong pera. Then I realized na, sige, kita muna ako. Kailangan ko muna. Meron ka talagang may entrepreneurial... Ay, di ba? Parang- Nagbebenta ka ng ice Ice. tubig. Karpintero. I mean, parang Yes. you hindi lang puro pure athlete. You really had that knack for, parang teka lang, kailangan kumita, no? Oo. Pero kasi nung sumasali ako sa mga races, nung athlete pa tayo, nag-observe na din ako na ano ba yung pwede nating ma-improve. Kasi nung time na yon, pag tumatakbo kami, yung road, hindi siya fully closed. Correct. I know the feeling. Oo, walang timing chips. And then, yung hydration namin, nakalagay sa timba or sa drum, tatabuin, lalagay sa paper cups, tas may straw ka lang para na dumaan ka doon. So nakikita ko yon na parang as a runner, ano ba yung pwede kong makontribute? And at the same time, maging business din siya. Pero nung time na yon, pagka-graduate ko, actually nagko-coach na ako sa UP. Okay. So giving back ko yun talaga sa, kasi malaking tulong nun sa atin eh. So nung pag-graduate ko, actually pumasok pa ako sa Manila Water. Oh, okay. Oo. Sa may kalipunan. Kaya lang 1 week lang nag-resign ako. Kasi Kasi during that time,
Siyempre, sinubukan din naman natin. Corporate, parang Corporate, hindi... right. Which is yun naman talaga. Pagka-graduate mo, pasok ang corporate. parang Yun naman masakit yung pet kapag Oo, lagi buong nakaupo. araw, oo. Kasi Nasa galing desk ka ka ng lang. athlete di ba? So, gusto ko rin naman yung ginagawa, pero nakakuha ko ng opportunity kasi dahil habang nag-work ako doon or nagtitrain kami as managerial position, nag-iisip na rin ako ng ibang business. So, sabi ko, gusto ko talagang running improve. Gusto ko mag-organize ng isang event. Nag-compute ako kung ano yung mga cost, ganyan. Ikaw mismo. Oo, ako mismo. Okay. Oo. Galing. So, gumawa ako Galing. ng, ng sponsorship letter. So, mayroong isang tao na tumutulong sa akin every time na magjo-join ako ng ibang bansa. Nagsusupport sa akin, si Ninong Ezequiel Robles, may-ari ng Santa Lucia. So, nagpadala ako sa kanya ng letter. And then, binigyan niya ako 200 or 300,000. Sponsorship, title sponsor. Oh, sige. Ano yung race nung time na yun? That was the first race you The organized. Great UP Run. Yan yung pinaka-first namin. Great 2007, August 2007. Okay, 2007. Oo, so nung nakuha ko Ilang yung- participants to? 1,800. Ah, Madami na yon sa okay, yeah, of time na course, yon. of Kasi course. nung time na yun, 500. Pero kasi winor card ko talaga siya. Ano mga ginawa mo, Coach? Kung normally 500 lang ang participants, first race ever mo to, umabot ka ng 1.8. Oo. So, first, nag-resign ako. yun ang number one. Mag-resign tayo. Ang saya mag-resign, ha? Mag-resign. So, lahat kami Isa dito ka pa. nag-resign. Masaya. Nag-resign Oo, ka. so nag-resign ako kasi kailangan kong Oras. yung oras and at the same time, binigyan niya ako ng sponsorship. Ayaw mo rin mapahiya. Oo, ayaw ko mapahiya. So yung ginawa ko, kinausap ko lahat ng mga connections and kilala. Yung si Auto Shoes, binigyan ako ng 100 pairs of Running slippers. shoes. Okay. So yung ginawa ko, top 100, makakuha ng free slippers. Okay. Pero yung in preparation, actually, yung pag-print at saka yung paghanap ng supplier ng bib number, ako din yun eh. So, nung una, sinusulat pa sa isang papel, o sa isang, alam mo yung paper na hindi naman napupunit. And then, wala kaming timing chip. So, yung ginawa, Kasi mo yung 1,800, ikaw nag-number hindi lahat? naman lahat yun. Tumutulong lang. Pero, hand ano pa lang? Hand, oo, Handwritten lahat oo, yun. oo. Or silk Wow. screen pa. Oo. Kasi kapag delayed tulong ka na. Tama. Oo. So yung wala pang time nun, wala pang timing chip. So nakakuha kami ng idea na, alam mo yung sa department store, kasi di ba binabaril yung barcode? So papaano ko siya makukuha na siya yung first na may time? Okay. So inisip ko na, what if yung bib number, lagyan ko ng barcode? Para QR code. Oo, QR code. Oo. Kaya lang, pag inisa-isa mo siya, hindi mo pa rin siya Kaya nga, maka-check. kailangan real time So di ba? ang ginawa ko, dun sa UP, meron dong parang shopping center. Merong acetate. Yung acetate is yung parang Plastic, plastic see-through. o see-through. So kinat ko siya ng maliit-maliit. Tapos yung barcode, pinaprint ko sa Caloocan. And then, dinikit ko isa-isa. Pinakat ko ng maliliit, tapos inisa-isa ko, and then in-staple ko sa bib number. Naka-staple lang. Oo, so Okay. pag-cross niya ng finish line, kukunin ko yung tag niya, may butas yun, kasi tinaker ko eh. May butas. Pag kinuha ko yung butas, meron akong spindle or stick, i-shoot ko siya isa-isa pag-cross ng finish Manual line. So, may labor shoot. lahat, oo. Oo. So, kuha. So, ibig sabihin, kung sino yung nauna, Yun yun yung order. first. So, pag binarcode mo siya, may pangalan na siya. So, Wow. oo, yun yung Pero start paano ko. mo paano mo yung time nun, no? Time siya nag-start siya. Oo, kasi meron time siya kaming, nag-end. meron kaming ginawang software. Oo, na ang ginagawa niya is yung time lang. So, pero naka-encode na yung pangalan, yung bib number. Kunwari, number 123, Rio de la Cruz yan. So, pag ko namin, tinag, mai-connect namin. Okay. So, siya yung first. Okay. So, you worked with an IT expert dito? Paano nyo to So, nabuo? yung team lang namin. So, nagbigay lang ako ng idea para Paano natin gagawin to? Oo, so, yun lang yung ginawa. Ilang Tas members barcode. yung team at that time? Kami lang, mga kapatid ko, tapos mga seryoso? kaibigan ko. Okay, that's nice. Oo. Tapos yung sa hydration, actually, isa-set up ko muna yung hydration, tapos start ko, ako yung gun start, 1, 2, 3, nakamotor ako, pupunta ako dun sa first station, okay, latag niya na yan. Oo. Tapos punta ka naman. Then pag finish na, kilala ko yung mga elite runners, mga kasamahan ko sa Siyempre. national team. So ako naman yung host. Oh, nandito na si ganito, ang time niya, ganyan. Lahat, all around. Oh, awarding, ako din yung host. Oh my God. Grabe yung grind mo, Tapos Coach. yung promotion noon kasi hindi pa naman uso. Although meron ng Facebook pa lang. MySpace. Kaka-start na nun, right? Oo, pero hindi Right. pa siya ganun ang ginagawa ko, meron akong motor na hinihiram. So yung pagproduce ng damit, ako yung kumukuha sa supplier. Nilalagay ko yan sa harapan.
Pare, sorry. Bombay Bombay talaga. talaga. Ito na naman. Nasa tropa Ito na naman kayo, kaya pala Nasa kayo dugo mo nagkakasundo. Oh. So, Oh. 125 na motor. Oh, yeah, saktong pangikot. Nakalagay. Tapos, kukunin ko yun. And then, meron akong table na napo-fold at saka upuan din na natutupi. Fold, oh. Nilalagay ko sa likod. So, pupunta ako sa Fitness First. Kausap ko yung mga manager doon. Promote mo yung run. Magsiset up ako doon. Doon sa lobby nila. So, nandun, mag-manual registration. Magsusulat sila sa paper. Then, pagtapos nun, punta naman ako sa UP. Doon naman. Doon naman, kasi Set maraming up ulit. tumatakbo. Set up ka ulit doon. So, everyday, yun yung ginagawa hanggang sa naging 1,800. So, technically, I started from pinakababa talaga to experience how to organize Saka races. manual. Oo, pati Bago naging automatic lahat, Oo. bago magka-online registration, na-experience mo yung manual ka mag-register. Pati yung barricade, ako din yung naglalagay kasi wala pa akong tao eh. And then yung arch natin, tarpaulin lang, tatali ko lang Tapos sa finish lang, tatali ko lang sa straw. Lagyan ko ng bato yung dulo. Babato ko dun sa Para may kumapi, lumapat. Tapos nakahila na siya. So, yun, hanggang sa ngayon, mayroon na tayong sarili na Oh, maayos. Grabe, coach. Paano mo to naisip lahat? Kasi wala ka namang sinusunod na template. Kasi lahat to, ikaw yung nag-umpisa. Saka ikaw kumbaga. nag-isip. Paano mo naisip tong lahat? Na pwede to gawin to, ito so gawin natin. experience dun sa mga local races na sinasalihan ko. Pangalawa, kasi meron na rin tayong experience na tumakbo sa ibang bansa. Like yung Thailand, Brunei, yan yung nakikita ko. So, yun yung din sinubukan ko. Pero malayo yung, kasi sila may timing chips na tayo. Wala At that pa time. eh. Oo. Meron na sila nun. Okay. Oo. Next step. Okay, so you were starting already. The first one was 1,800. When did it click na, okay, kaya natin to. Let's make this big, tutok, full on, all out. Ano yun? What was that Actually, moment? yung first race din kasi successful siya in terms of number of participants. Kaya lang meron naging issue. So yung first issue is yung tsinelas. Yung libre. O yung Sa dulo, libre. oh. Natabunan ng mga karton. Okay. Okay. So yung top winners na sinabi ko kanina, hindi siya nabigyan. Nakuha, So nag-complain. So may nang bash. So medyo actually masakit iniyakan yun, ko syempre. talaga yung first race ko na yun eh. Kasi All out na. all out talaga. Pinaghirapan Doon, mo. oh, All gets out ko yan, talaga. oh. Ako mismo pupunta sa mga corporate. Dinadala ko sa lobby nila yung sponsorship letter. Tapos ganun yung mangyayari. So, dinibdib ko talaga siya. And then after a month, nag-organize ulit ako ng isang event. A month ago. Oo. Hindi ka man lang nagpahinga, coach. Okay. Oo. Saan naman to? Sa UP pa rin. Pa rin, UP pa okay. din, oo. So, pero yun, maganda na yung 1,500. So, mayroong mga feedback, negative and positive. So, nagbabasa ako kasi mga vlog pa yan dati. Correct. So, binabasa ko kung ano yung pwede kong improve. Then, yung mga susunod na race, ini-implement ko yung mga... Pero kailangan mo i-take yung Yes, criticism oo. eh, di ba? I mean, Para masakit man matuto kasi. ka rin kasi, di ba? I mean, I get it na trabaho mo siya. Anything that's said against your work is painful. Kasi blood, sweat, and tears mo yun. Yes. So, ang instinct natin as humans, automatic, parang, siya, grabe naman to. Grabe, magsasita ka ng ganyan. But I like what you did. Na, teka lang, may point din naman kasi to. Ano lang naman to? Criticism, pero take that and do it again better. Parang na-challenge ka pa. Correct. Doon sa ginawa mo. Kasi you think na you can still better. Improve, Oo, improve. At what point naman, coach, did you realize na, again, humble beginnings, very humble beginnings. At what point did you realize that running was already in the process of changing your life? So, yung first is yung... Sorry, before we leave the topic, kumita ka ba dun sa first run na yun? Sa first run, kumita naman. Kumita naman. okay. Move on. Okay. Yun lang. So, yung... Kasi more than business, it's more on passion talaga. Correct. Kita naman natin yan. Actually, if you love what you're doing, you will don't have to do work. everything eh. Correct. Diba? Yung first race ko, hindi ako natulog doon for two nights eh. And then pagtapos, tulog ako 2 days. Malamang. Oh, wow. Bawi-bawi lang. Bawi-bawi lang. Balance in life. Oo, di ba? Oo. So, yung more than the financial benefit, it's more on love of what what I'm you do. doing. Oo. Kasi yung nakikita ko na lahat sila nag-enjoy na dun sa mga comments nila na dati binabash ka. So ngayon, parang, oy, gawin mo ulit ito. Kasi konti pa lang yung nag-organize ng race Yes. nun eh. So parang,
parang may opportunity. Kapag ginalingan ko pa at pinarami ko yung mga races, mayroong mga pumapasok na mga sponsors. So, imbis na bibilin mo yung tubig or yung sports drink, ngayon may pumapasok na. Sila magpo-provide. So medyo lumalaki na yung, at least meron ka ng kita ng konti na Lumiliit yung overhead. oo, lumilit yung overhead, tapos makaka-hire ka na ng manpower para mabawasan na yung work mo. Pero siyempre, along the way, meron pa rin challenge kasi meron akong inorganize na isa pa sa BGC na talagang palpak. Anong year na to? Siguro 2008, 2009. Kasi ito yung mga era, naalala ko yung BGC, yung running area dati, di ba? Bago naging Manila, Pasay. It's really BGC. Tapos lagi nag-aaway yung mga kakalabas na ng club. Sina Tony. Kilala ka namin. Kayo, mga galing Prince of Jaipur. Yan, kayo. Galit na galit si Tones kasi bakit tumatakbo na masarado yung mga daan? 7 a.m. Ano ba problema ng mga to? Diba? Ganun ba? Okay, what's that problem? So yung Let's talk isang about issue that. na yun, na problem na yun, na, di ba, naalala mo yung tagging? Yes. More than 2,000 yung nag-participate. So, hindi pala siya effective kasi pag-cross niya ng finish line, sobrang dami. Ang haba ng pila. Sabay-sabay sila Oo, magkocross. ang haba ng pila. So, yung buma- client ko, nagagalit na kasi sobrang haba. So, napilitan akong umakyat sa stage at nag-apologize and inown it ko na it's my fault. Tapos binigyan ko na lang instruction kung paano. Accountability rin. Oo. So, I think na-realize din ng mga runners na kapag inown mo siya, Yeah. mapapatawad ka nila eh. As long as transparent and totoo ka sa kanila. Sana yung mga Pinag-isipan asawa mo ba ganun yun? din. Wow, nagkasundo na naman sila. Yung mga asawa ganun din. Inoon ko naman. Mali ko naman talaga, babe. Accountability Ako is na may mali. Ako na. important. Ba't talaga nagkagalit pa sila lalo eh pag sinabi, ako na nga mali. Ganun na. Anyway. Sure ka, tutuloy natin to. O, Hindi, balik tayo. balik Okay, tayo. sige. Balik tayo sa Tinatanong ko running. lang. Pinag-isipan mo ba yun, coach, na nagka-moment ka ba na, akit ba akong stage? Magsasorry ba ako? O baka naman pwede na tong hayaan ko na lang? O talagang yun talaga Personal yung... ko na lang. Pwede naman eh. Personal ko lang magsasorry na I'll go to the companies personally. Sir, sorry. We'll fix that. Kasi hindi madaling gawin yung aakyat ka ng galit Yup. galit sa'yo yung mga tao. Wala, nung time na yon talagang inisip ko kung ano yung solusyon. And the best solution is for me to inform the runners. So actually, malaking bagay yun na ginawa ko yun kasi every time na mayroon kaming challenges, ako mismo yung... I noticed that. Oo, di ba? Kahit hindi ko noticed kasalanan, syempre ayaw naman nating magturo Correct. sa mga suppliers. Right, Syempre, kahit right. mali nila, Ikaw it's yung... you eh. Ikaw yung face nakaharap, mo yung you're the nakaharap. face. Oo, Yes. the face eh. So, I mean, recently, di ba, yung isang race namin, walang medal. So, few days before, nalaman natin wala talaga kasi na-affect siya doon sa pag-release sa customs. So, ginawa natin, nag-email tayo, message tayo, nag-apologize. And then, before mag-start, I personally stand doon sa stage and apologize to them. Kasi, pag tinaguan mo sila, mas lalo silang magagalit. Eh. And, syempre, kapag successful yung event, pinipraise ka nila. Kapag problema, hindi ka magpapakita. Di ba? So, masakit Ang siya. ganda nun. Ang ganda masakit nun. talaga siya. Masakit talaga siya, pero you have to do it. I mean, that's my suggestion to other organizers na makaka-experience ng ganyan. Kasi, kapag hindi successful yung isang event, nadadamay tayo lahat eh. Of course. Siyempre, yung first runner na first time niya mag-join, kapag bad experience, di na siya sasali ulit eh. Kaya what I wish is for other organizers to be successful kasi magiging client din natin yung mga yan. And it's a community. Yes, At yes. the end of the day, everything affects everybody. Lahat naman tayo, sama-sama dito. Let's talk about, sa akin, on a lighter note muna before we get to the where it is today, no? Yung afro ba na yan? Ano to? Oo nga, Pinano mo? kasi. Ano ba to? Talagang signature mo. Kailan mo sinabi na, teka lang, we have something here. Wag natin pagupit to kasi ito magiging iconic to. Iconic This will be the talaga eh. icon of running in the So Philippines. distinct, coach. Which I will get to later na, I've been able to run different races myself and yung Run Rio, iba talaga. And I'll talk about that later. Pero sige, let's talk about the afro na, shit, bakit yung swerte ko? So all throughout, kasi alam mo yung gupit natin, yung flat top. Oh, ganun lang ako. Minsan kimpi, di ba? Splash. Hindi bagay kasi kulot eh. Hindi tumatawid. Actually, gusto ko yung gupit na yun eh. Yung hairstyle na oh, yun. hindi. Kasi Yung, meron akong pogi peklat. yan. Meron akong peklat. Ito oh. Okay. So, nung bata ako, lagi akong tinitis. Binubudi. Sabi nila, piso. Di ba? Halika dito, piso. Kasi piso, yung piso piso, namin malaki eh. So, gusto ko siyang takpan. So, yung uso yung kimpi, yung Lalaki ganun, yung yan, kimpi. isa pa yun. Katsupoy. Isa na Ito yung yun, tawag. katsupoy. Katsupoy. para matakpan dito, di ba? What is 90s, Pero mas gusto ko talaga yung kalbo kasi easy to, Correct, di ba? maintain. Kaya lang, kailangan ko siyang takpan. Okay. So ngayon,
Habang lumaki yung buhok, medyo nagiging bilog siya, nagiging afro. Naturally. Naturally. Okay. So mas nakilala tayo doon. Pati dati yung kalbo ka, di ka naman napapansin eh. masyado. Nung afro ka, biglang may lumilingon. Ayun Nice hair. tayo, yun. Katumatay Ayun talaga, na naman. di ba? Talbog-talbog eh. Oh. So doon na nagsimula. Tapos na-realize Sabi ko kay natin. Tony, pa-apro na siya eh. Iba tumubo eh. Sa iba tag-apro eh. Tapos na-realize natin na mas madaling manotice doon sa buhok ko para doon sa business. So ang ginawa natin, yung logo. Napansin kaya nga. Or yung the logo. I want to hear the story Mm. of the Run Rio logo. Yung may shades na afro. Oo. So actually, yung original na name ng company namin is Intreneur. Okay. So, stopwatch, Intreneur, kasi ano yun parang French word. And then, ni-rebrand natin. So, lagi ako naka-shades before. Correct. So, yung shades ko yung ginamit. And then, yung hair, na parang papalabasin natin siya na afro. So, naging iconic sa Iconic running. until now. Iconic is the word, Oo. yes. Oo, so naging iconic. So, ngayon, din ko na siya pwedeng kupitin. Pero hindi naman ako nahihiya na nakikita yung peklat kasi ano natin yan Siyempre, pride battle scar. natin yan. Battle Pride scar natin yan. Kasi kung hindi peklat, hindi tayo afro. Correct. Tama yan. And from the roots, sino hairstylist mo? So, meron tayo sa... Sino nagme-maintain ng afro? Para alam na natin. Huwag na tayo sino nagme-maintain ng afro? So, si Ino, dito siya sa David Salon. Okay. Anong branch? Para dito sa Ino. Podium. Oh, Ino from David Salon Podium. Shout out sa'yo. Oo. So, walang gustong tumanggap. Talaga? Oo, kasi natatakot. Na baka hindi makuha. Yung perfect bilog. May bilog yan eh. Oo, may bilog eh. So si Ino, kahit nakapikit, Memorize ka na niya. sukat na. Okay. Nandun pa rin siya. Nandun pa rin, Nandun pa. Pero medyo matagal lang ako magpagupit. Kasi, Siyempre, yung di ba? Oo, 1 month, 2 months, 3 months. Oo. Every 2 months ka nagpapagupit. Oo, ganyan. Okay. Oo. So ngayon, since minsan busy siya, ang ginagawa ko, ako na lang tsaka si Mrs. Oh. So, Ganyan na, sa dulo. kaya dulo na lang. Kaya lang, hindi pantay. Siyempre, kasi kanya-kanyang ano na yan. Buhay. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. When did you realize na, okay, let me own this space and, make it the best experience? Kasi out of all the races I've joined, even for the other organizers, I really would say, and this is with all, honesty, no bias, na pag Run Rio yung race, iba. Kampante ka sa water stations, you know when you're gonna get your water stations, the medics are there at any point. And you just feel like it's a safe race. Wala ka nang isipin, tatakbo ka lang. Tatakbo ka lang. Organized, where you start, where you end. The timing is good and everything. When did you realize na, okay, this is it. I have made it. So, yung nakakuha na tayo ng mga international clients na tayo na yung kinukuha every time na may race, kahit competitor brand sila, Run Rio yung options nila. Kasi halos lahat ng competitor brands na organize natin nung back in 2010. So, doon natin na-realize na I think we're doing Something right. something right. And because we also learn from them, kasi they guided us yung mga requirements nila, medyo kakaiba sa mga races kapag local lang kasi mayroon silang experience. So we implement yung safety, yung security, yung placement ng mga hydration. And then naging weekly. Naging every month. Right. Tapos naging weekly. And then naging multiple times in a day. In a day. In a day. Like I remember I was Grabe. talking to you once. I know you're always, like kami nag-usap scooter lang di ba? Parang I think there was one Sunday na tatlo yung race mo Yes. yata. In one Sunday. Tapos hindi ko alam paano niya ginagawa. But let's talk about, we've seen the success. Let's talk about the hardships. There has to be one moment that you'd be able to recall na, putya, sabit ako dun. Or parang Run Rio probably sumabit yung company. May How do nangyari. I recover from this? Incident. Ganun. The lowest of the low. Tell us about it. Kasi before pandemic, 2010, 2000 hanggang 15, Yes, correct. running boom talaga yan, diba? Oo.
So everyone is organizing races, everyone's joining races, celebrities, businessmen. Yung mga naglalandian, yun yung parang naman, yun yung number one move mo nun eh. Tara, run tayo. Kasi wholesome. Okay. Diba? May kikwento ko si mami. Anyway, yun. Oh, and then merong talagang peak. Yes, And I then remember. syempre, pag nag-peak, may magda-down, May lows, di ba? yes. Pero ano yung reason bakit nag-low? Kasi meron yung mga runner na bored siya. Okay. So, naghanap siya ng other sports. So, which is yung ibang sports na dumating. Like, yung sa mga gym, CrossFit. and ganyan, then oo. triathlon. Gusto nilang ma-experience, duathlon, ganyan. So, nabawasan yung participation. Okay. And you felt it. Oo, naman, na talagang Dahan-dahan. experience. Oo. And then, bago mag-pandemic, actually, 2018, 2019, bumababa talaga yung participation. Yung interest talagang bumababa siya. And then, nag-pandemic. So, dun talaga nasagad tayo sa Of course. pandemic. Oo. So, zero yun. Kasi mass gathering eh. We almost closed the company. Wow, coach. Oo. I actually retained two staff. Oh my Are you talking about like a financial loss or? Yes, kasi we support our team more than a year during the pandemic kasi Kahit siyempre, walang pumapasok. Oo, kasi kawawa naman sila, 'di ba? Kapag So sinisweldo mo pa rin. you mean? Okay. hanggang dun sa talagang last money na. Na hindi na kaya. Oo. So, yun dun talaga yung time na, oh man, sayang. Pero, sabi ko nga, sa sarili ko, ayoko nang bumalik sana dun sa yung bad experience, o yung low experience mo as a person. Pero sabi ko, galing naman ako dun, so sanay naman ako. So, kung mangyayari man yun, Alam mo, kinaya mo once. kinaya ko. Pero, syempre, nakakaya sa family ko, di ba? Na hindi ko sila mabibigyan ng magandang ano. Pero nandun nakafocus pa din tayo na lalampas din to. So babawi ako. So you knew that? May confidence ka doon, Oo, coach? sabi ko babawi ako. And then retain ko lang for branding. Kahit walang kita, alam mo yung virtual run, dun lang talaga tayo pero wala talagang kita. Buti na lang at least meron tayong na-save ng konti na nag-retain sa atin hanggang sa makaraos yung pandemic. And then yung make sure talaga namin na kailangan pag nag-open yung running, dapat tayo kaagad yung una. Regardless, dapat una tayo. Back in action. Oo. So marami tayong mga races na kinancel eh. I'm sure. Kasi diba? yung planning mo, what? Oo. Like, what, a year na Kasi 2 na-cancel years? March eh. Mayroon tayong race ng Yes. March. Hindi natin tinuloy eh. So, siyempre, nagawa na natin yung mga t-shirt, yung mga production. So, yung iba nag-aas ng refund. Yung iba, ililipat na lang sa ibang race. So, yun talaga. It's very challenging. Yung first race, so, inaccept natin yung mga nag-register na before. So, siyempre, wala na yung cash balik nun. pera. Kasi, di ba? Para lang ma-organize natin na mabalik natin sa magandang And how many experience. people were you dealing with at that time? Siguro mga 5,000. Okay, wow. Oo, di ba? So, yun. Nung bumalik naman, nandyan pa rin naman yung mga clients natin. Pero ang ginawa natin ngayon, dati kasi nung bago mag-pandemic, puro clients base. So, ina-hire tayo to organize races. So, ngayon, ang ginawa namin, kasi kapag nagkaroon ng pandemic ulit, syempre yung priority nila yung safety. 'Di ba? So ngayon ang ginawa natin is we organize or we created our own brand. Like yung Trilogy Run Asia, yung Midnight Run Series, yung Philippine Marathon Majors, Manila Marathon, para whatever kami yung may-ari. So kami yung mayroong control and kami yung masusunod doon sa mga dates and kung ano yung gusto nating improve. Correct. So ganun yung ginawa natin ngayon. So siguro mga 50 to 60% client base pa din. Then the rest is owned by us. And then meron tayong mga 5 or 10% siguro na mga licensed events like yung Pokemon, Minions Run, Yes. Star Wars, Marvel. Ah. Yan. So yan nagbabayad tayo ng Royalties for fees, that, of course. ng license fees and tawag nito, royalty fees. Coach, parang it's easy to get lost in the sauce, di ba? Parang, paano mo nagagawa na i-balance yung business side of Run Rio, which obviously is very important kasi not just for you, kasi meron ka ding mga binubuhay na tao, di ba? How do you balance that and still keep the soul of running alive? So actually, merong time before na naging masungit na ako. Kasi gusto mo maging perfect eh. Naintindihan ko yun. And then sumisigaw ka na, nasisigawan mo na yung mga staff mo, and then konting mali, nagagalit ka. What do you think? Nag-take over yung goal masyado? Oo, Ganun? oo. So ngayon na-realize ko, parang umupo ako kasi may nagre-resign and then nako-call out tayo. And then inisip ko talaga kung ano yung nagagawa ko.
na hindi maganda. And then, kailangan, kasi nung time na yun, parang kailangan kumita, di ba? Correct. So, bumalik. Masyado kang gold driven na nakakalimutan mo naman nagagawa mo. So, ngayon, bumalik ako na, ano ba talaga yung goal kung bakit tayo nag-umpisa nito? What is your love, why? Love kumbaga? for the sport. Yes. So, bumalik ako doon na kailangan happy yung mga runners, kailangan happy yung staff natin, na-enjoy nila, na pagpupunta sila doon. Yes! Parang may Good excited. experience, Excited yes. sila. So, yun yung binalik. Pero syempre, hindi pa rin mababalik kapag nagkakamali, napapasigaw ka ng konti. Of course. Syempre, nakikita natin na yung mga simple things na ano. Pero as much as possible ngayon, mas controlled na siya. Kumbaga, mindful ka na doon sa mga feelings ng ibang tao, lalo na yung staff natin. Pero nandun yung goal na kailangan we create something na magandang experience for our more than runners. anything. Hindi na Yes. siya run, it's an experience. Yes. I think that's Oo. what... Mahirap din kasi kapag mayroon kang partner kasi kailangan mo siyang syempre, may investment sila. Kailangan mong ibalik yung right. investment nila. So ngayon, more on sarili natin. Kaya kung malugi, wag naman sana. Oo naman. 'Di ba? Or break even. Happy ka pa mo. din. Oo. O kung may kunita ka, di happy, mas happy ka. Pero more than anything is yung end goal. Sabi ko nga sa team ko kapag mayroong mali, like for example, yung medal, hindi nakarating, I rather spend more money to Correcting make it. sure na i-reshift siya, dumating dito sa Manila on time versus na magsusorry ako sa mga tao kasi hindi mo mapiplease lahat What happened there pala? So what happened with the medals? How did you resolve that situation? So yun, Ilang runners yun? marami yan mga 10,000 Okay. So wala lahat medal? Oo, so Ano naging meron solusyon? tayong pick up or delivery. Oo, so mas magastos siya. And then pero more than that, mas gusto ko yung peace of mind. Siyempre. Meron kaming isang race sa Cebu, ito hindi alam ng mga runner Nawala yung binili namin matagal na. Nandito na sa Pilipinas ninakaw siya. Oh my May gosh. medal? Mga 3,000 medals. Hindi nagnanakaw ba? Oo. Anong gagawin nila doon? I'm not sure pare. 5 days before, 5 days Manap. Hindi 5 days kasi na-notice lang namin nung dadalhin na hindi na makita So ang ginawa ko, tumawag ako sa China. Produce yung medal. Buti na lang mayroon ng mold so mabilis na lang. Okay. Pero yung time medyo maliit. 5 days. Konti So ang ginawa namin, kailangan Chinese, mayroong passport at saka visa na diretso para wala kaming mahanap. So ang ginawa ko, yung supplier natin, sabi ko i-send mo sa Hong Kong. Okay. So nagpadala ako ng 6 na tao sa Hong Kong. Iuwi nila lahat. Maleta. Maleta. Hindi na kailangan ng visa diretso doon. sa Sa Riz. sa Cebu. Cebu. Tama. Oo, so sabi ko, okay lang nagastos, walang pikit mata tayo. Basta importante. Basta magawa ko to. Saka walang masabi. Pag cross ng finish line, masaya yung mga runners. Then bawi na lang tayo sa mga susunod na races. So I rather do that than alam mo yung gusto mong kumita lang. Yes. O, kasi It's all about the talaga. money. Pati masakit talaga Kapag nakikita mo yung mga runners kasi pinaghandaan nila. Yun nga I was gonna get to that. Also, you're running, your running era as a runner. Because last year was crazy for you. Last year, I don't know how you did what you did. Congrats, though. Congrats. Good job. The first Filipino, am I right? Yes. Safe to say? The first Yes. Filipino to run the 7 major marathons, Grabe ka, world Coach. major marathons in a year. Yes. Kasi usually, gagawin mo, okay, 3 ngayon, next year ng 2, next year, tirahin kayo Nilahat dalawa. mo, coach Nilahat Lahat. Bakit? Bakit? Good question. Bakit? Anong topak tumama sa'yo? Bakit titirahin ko to lahat ng 1 taon? Bakit? Tsaka coach kasi parang ikaw, you don't have anything to prove Kaya, anymore. pride ba to? Wala ka na kailangan patunayan mo kasi Coach Rio ka na Tapos, niniloko pa nga kita sa isip kasi nagbablog pa siya. 1K, 2K, ayoko na nga. Ganun, ayoko na nga. Haba pa to. Tira pala to. So, hindi ko vlog siya. Trinay niya. Sige, gusto mo gawin yan, ha? O, sige, tingnan natin kung saan ka. Anong topic? Was it pride? I don't have, like Stin said, you don't have anything to prove. Bakit? Actually, retired na ako into running that races. Kasi if you're running marathon, kailangan mo talagang mag-prepared. And time-consuming siya. Kasi you have to run longer, twice a day. And then, di ba, igising ka ng maaga. Very demanding. Oo. Very. Kasi, di ba, part ako ng, sabi mo nga kanina, naging part tayo ng board director ng Sydney Marathon. Correct. And meron tayong benefits. Nabigyan tayo ng slots. For all. For all, except Tokyo. Tama naman. I mean, yeah, may slot, pero still. Oo. Okay, so, So- pero sabagay, don't waste the slot. Oo, Kasi if it's a pero- world major, you oo. don't waste that. Pero yung nanggaling yun is kasi yung Sydney Marathon, alam namin na
magiging world marathon major na siya Okay. last year. Okay. So sabi ko sa sarili ko, I want to experience the first. But being first, kasi mabagal na tayo eh. Hindi na tayo makakapag-compete. So why not try all? Instead of trying to be the fastest at one, tirahin ko na lang lahat. Oo. At your own pace. Yes. So yung ginawa natin sa Tokyo, it's actually part of my first long run. So long run siya. Pero minarathon mo na. Minarathon ko na, long run. Gusto ko sa'yo eh. Sakto sa legs eh. Long run day, you know. Yun na tayo eh. Marathon na natin, long run na tayo. Para si na Drew, no? On a Saturday. Hindi, pero- Nag-40 kami. Bakit? Wala lang. So na mag-Saturday run. Okay. Hindi kayo na. Pero baka lang ma-misinterpret nila, I prepare din. Of course. Oo, It's no hindi joke. siya yung overnight na naisipan ko lang na tumakbo. I started din naman mga at least 6 months. Pero hindi siya yung maayos talaga Yung schedule and everything, na right? nakaka-run ako. Pero alam ko na matatakbo ko siya kasi hindi naman ako galing sa zero talaga na walang takbo. Nagra-run pa din pero more on for fitness. So konting banat na lang yun, makakaano ka. And then yun, tinuloy-tuloy ko. So yung objective nun is 3 things. So number 1, I want to experience those races as a runner. Kasi gusto kong i-share later yung pang third natin. Yung second na objective is I want to observe as a race organizer. Kasi nabigyan tayo ng access sa back end kung paano nila ino-organize. Diba? So, nabigyan Which tayo is very important. Very important, di ba? Kasi, I mean, you always want to up your game. Oo, Hindi of pa tayo course. tapos. Yes. What's next? Oh, kasi di ba as an athlete, sabi ko kanina, ang may objective mo or goal mo is to be The best. part of the Olympics, di ba? Gusto mong ma-experience. As a race organizer, you want to be part of the 6 marathon major as a organizer. Tama. So we achieved that during the Sydney Marathon. But of course, yung mga runners natin dito sa Philippines, hindi naman sila makakapunta at ma-join nila tong mga races na to kasi number 1, it's expensive. Very expensive. Number 2, it's hard to get in. Di ba? And third, yung time-consuming talaga siya. So, Saka mundo na kalaban mo dun sa registration eh. Hindi Oo. na Pilipinas, Oo, mundo true. na kalaban para Oo, makakuha oo. ng slot eh. So yung third goal is, kaya ako siya ginawa, is to experience those 2 things and at the same time, makuha ko yung knowledge dito sa races natin, ma-apply ko siya para yung mga runners natin dito na hindi pa nakakatakbo ng international, ma-feel nila na international race yung ginagawa natin. So that's why, actually prior to that, we created the Philippine Marathon Major, which is composed of 8 races nationwide. So yung inspiration is actually from the World Marathon Major. So mayroon tayong Manila Marathon, May Iloilo, am I right? may Iloilo, Correct. Cebu, Cebu, right? Davao, CDO, Clark, tapos yung Philippine Marathon nung February 22 at saka yung Trilogy Run Asia. So pag na-complete nila yon, meron silang medal na makukuha. So pero ang strategy natin dito is next step, next level doon sa mga Yes. races na in-organize natin kasi this one is sanctioned by PATAFA, certified by World Athletics, and measured by AIMS. So kapag meron ka kasi nito, yung race na to pwedeng gamiting qualifying for Qualifying, correct, for the- SEA Games, right. Asian Games, Olympics, and then pwede rin yung mga athlete natin na nasa probinsya, di na nila kailangan pumunta ng Pilipinas kasi nga meron na doong races. And then pwede silang mag-qualify as a national athlete. Kasi sa oras nila. Oo, they so- perform well. oo, so- Titignan na yung international, Oo, titignan na yung... oo, kasi ano siya World Athletics Correct. certified race na siya. So, as an athlete, ako tuloy nung time na alam ko na hindi na ako makaka-join ng prestigious events, yung mindset ko na lang is how I can help. Paying it forward. Oo, so aside from organizing a good or great race, yung tinutuloy ko pa rin yung pag-recruit ng mga athlete. So nagre-recruit tayo sa mga provinces and then coach ako sa UP, head coach ako sa UP until now, men and women. So yung mga priority natin yung mga may talent syempre. Pangalawa yung mga wala talaga sa buhay. So pinadala natin sa UP, binibigyan natin ng scholarship, napapag-graduate natin. Actually yung champion natin ng Manila Marathon last year, tsaka nung sa Milo sa Iloilo, ni-recruit natin yan nung high school pa lang siya sa General Santos City. Actually natakot pa siya sa UP kasi syempre pag sabi mong UP. medyo iba na yung Pero sabi ko sa kanya kaya naman at i-guide ko naman siya. So tinurn down niya ako 3 times eh. So parang ano lang, di ba? Pag-ibig lang. Yun nga. Okay, sabi ko nga, Laban-laban kasi Nicole, ka ilang pa beses ka tinurn down. Laban ka pa rin eh. Oh, so yung ganun yung ginawa. Tapos ngayon, nakagraduate na siya. And then very proud kasi course. nag-guide natin siya. And then yun, marami tayong mga athlete ngayon doon na
binibigyan ng opportunity. And hoping na makita natin yung runner na kung hindi man ako yung maka-fulfill nung dream ko, someone. You see it in somebody. Yes. Oo. Coach, you wear so many hats. You are an organizer, you're an entrepreneur, you still run, you're a father, you're a partner. Ang dami niyong ginagawa. How do you avoid burnout? Actually, na-burnout na din tayo. Kasi hindi naman natin maiwasan. Can you imagine, I've been running since 1990. Sorry. No, age reveal. Ayaw mo yan. 95, diba? Sabi ko 28 ka lang, 95, Coach, di ba? 96, tumatakbo na eh. So, parang sobrang tagal na. Nagkaroon din talaga ng time na mababurnout ka na kasi yun yung lagi yung ginagawa mo. Pati negosyo mo, yun na rin. Pero hindi ko siya napunta sa isip ko na or sinabi ko na regret siya. O, na burnout ka lang talaga. Tas Parang kailangan mo na ng actually break. yung ganun. pandemic hindi naman siya lahat bad things eh. True. 'Di ba? Marami Na-reset. namang mga business na Nag-boom din naman. nag-boom, and then yung mga na burnout Nakapahinga. Wala kang choice. Oo, nagpahinga. Tapos dun nagkaroon ng realization na hindi pala pwede. 'Di ba? So, ganun yung nangyari. Nagkaroon din talaga. Tapos, syempre, inisip mo na din yung ibang tao na pag in-stop mo to, mawawalan din sila ng trabaho. So sila na naging inspiration. Oo, inspiration. Before we asked our last question about saan yung view mo for running no, in the Philippines, how many marathons have you done in your life? Actually, konti lang. Siguro mga less than 20. 15 to 20 races lang. Kasi nung competitive runner tayo, pumipili lang tayo ng race eh. 1 to 2 major marathon lang in a year. Pero shorter distance. Kasi mababurn out ka eh. The hardest one. May hindi mo makakalimutan yung parang langyat. O may injure ka ba nun or something? Kasi, di ba, may mga moment kang ganyan na parang nag-cramp or something. There's one, I'm sure meron kang isa dyan na parang langyat. Actually, 2. Okay. Yung first is yung my second marathon na yun yung personal best ko, Milo Marathon. Kasi hindi ko ina-expect na ganun yung time ko. 2 hours 31 yung time ko sa marathon, which is my PB. 2 hours 31 for 42 Oo, kilometers. tapos walang gel yun. Good Lord! Good Lord! Walang gel daw! Walang gel! Walang gel, walang gel. Tapos yung sapatos natin, wala pa yung carbon fiber. Wala yung manual labor. So, yun yung isa, siyempre masarap sa feelings yun. Pero yung pinaka-worst talaga, actually last year, kasi siyempre tuloy-tuloy yung race, meron talagang isang race na bad race talaga sa Berlin. Okay. First time ko Bakit? na-experience na naglakad. Wow. Oh, first time. Kasi Bakit? I pushed too hard sa Sydney Marathon. And then, Gano'n yung Ano yung distance? pagitan no? 2 to nun? 3 weeks. Oh, wow! 2 to 3 weeks lang. Kasi sinusunod kita na. Tapos alam ko meron kang, parang yun siguro yung back-to-back mo. Di ba nag-back-to-back ka na Hindi isa pa yun yung mas worst na back-to-back. Kasi ang worst na back-to-back is Boston and London, 1 week apart. Pero, I perform better 1 week after ng Boston sa London. Pero itong Berlin, di ko alam ano nangyari or maybe I pushed too hard sa Sydney. Hindi pa ako naka-recover. And then sa halfway, halos maglakad na talaga ako. Pero in-enjoy ko na lang siya. Na, kasi nakita ko, habang tumatakbo ako, siguro 3 or 4, Oh my nag-collapse gosh. Kasi mainit Wow. din. So sabi ko, ano ba yung goal Ayaw natin yun. Ano ba Ayaw natin yung yun. fifth Ayaw na natin nakita na Ayaw ginagawa? tayo yung binabomba. ano ba yung goal natin? So, bumalik sa isip ko, ano yung goal natin? Goal natin is to finish the 7 World Correct. Marathon Major in 1 year. Second is to finish the race na nandun yung wife ko na safe ako. Amen. Oo. So, yun, bumalik doon. So, sabi ko, walang pride dito. Diba? I don't think you Oo. have anything to prove. To Oo, be honest. so takbo, lakad. So, in-enjoy ko na lang yung ano. And then, yun naman yung goal eh. So, yun yung dalawang best and worst experience na tumatak talaga sa akin. Well, And running ngayon is really booming talaga. Super. Is, Coach? Double more Grabe. than before. And really happy Congratulations. na really on- happy na we can actually share this love of our sports to our runners na na-inspire natin. Na Never pa nakatakbo. Oo, 'di ba? Nakakatuwa kasi maraming hindi runner before na tumatakbo na. And then kahit papaano ito nga sinasabi ko, at least na nakakatulong tayo sa pag-fight ng obesity. Yes. 'Di ba? Lalo na The bigger sa goal. Pilipinas. Alam mo, di ba? Coach, isa ako doon. Hindi ako tumatakbo dati. Ngayon, tumatakbo na ako. Seryoso, ang ganda. Oo. Okay.
wrapping it up, I mean, ang daming good points all across. We hope you got to learn more about Run Rio, Coach Rio, the man behind, this What whole a story, Coach. the passion for running, organizing your favorite races. Where do you see it going? We're 2026 now. In a Sunday, how many races do you do? Or do you organize, sorry? So we have 126 races this year. Nakakaloka ka, Coach. So But nationwide. where is it going? What is the next thing? You're always, what's next? What's next? Where is it next? Of course, So- the Philippine Marathon. Alam ko, sasara mo yung EDSA. Yes. Kung may time na yes. gusto ko pag-usapan, first guy na sasara yung EDSA para sa isang run. Gusto ko well. takbuhin yun Yes, para yes. lang Only matakbo yung Coach EDSA. Rio. Aside from the things I've mentioned, what's next for running? I think it's still growing and because merong mga factor na nakakatulong, hindi lang kami. So because before, kami lang yung gumagawa ng training runs or yung mga run clubs natin, di ba, yung Nike Run Clubs, Nike Training Runs, isa lang yan or dalawa. So ngayon, nakakatuwa kasi maraming mga organization or mga teams na nabubuo. So nakakatulong siya kasi na-educate niya yung mga runners na sumasali sa kanila. Totoo ba yung sa Rockwell Run Club, kailangan maganda ka, pogi ka para sumali? Ayun ang hindi ko alam. Kasi pag tsaka daw, pare, tinireject. Ay, sorry, tungkol sa kabilang run club. Poblasyon lang. Ay, tanggal edit natin yun. Okay, tuloy tayo. Pero merong Pogi Run Club. Baka doon tayo. Ayun. Mag-register na kayo dyan, kayong dalawa. PRC, Pero nakakatuwa kasi yung sinasabi ko nga is hindi siya kaya ng isang tao na educate yung buong population. Yes. 'Di ba? So bakit race or organize training runs, nakaka-educate siya. Kasi pag pumunta ka dun sa mga races natin, nakita mo dun sa ibang kanto, sila na mismo nagwa-warm up ng sarili nila eh. Yes. Scientifically. Correct. So which is really good Wow. kasi once meron silang knowledge ng running on preventing injury, mas hahaba yung life nung running natin. 'Di ba? Kasi pag na-injured ka, stop ka eh. Yep. Pero kapag prepared ka, mas magugustuhan mo siya. So yung sagot ko diyan sa tanong mo is I think growing pa siya ngayon. So yung ginagawa natin ngayon is to create something bigger than what we did before, which is the Philippine Marathon Major. And yung Manila Marathon, we are trying to create it na maging flagship marathon siya ng Pilipinas. Kasi if you go to other country like Meron eh. Singapore, Singapore correct, Marathon, yes. Bangkok, mayroon din sila, KL. So pag sinabi mong Philippines, madami, pero wala yung nakakaangat. Yung parang eto yun. Oo, Ito kailangan ngay- salihan. so ngayon, nagkaroon tayo ng opportunity nga na isasarado natin yung EDSA sa tulong ng MMDA at ng SM. Hindi to para construction. Hindi, Para tumakbo to. Tatakbo. Kasi nasara kasi yung EDSA. Ano na ginagawa eh. And at the same time, yung gusto natin is ma-promote yung ating tourism. Correct. So, People gusto to come over to the Philippines, experience the Philippines. And through a run. yun talaga yung gusto natin na ma-experience ng mga runners natin. So, level up tayo. Although, lahat naman ng races natin, level up naman. Pero, syempre, gusto pa nating Of course. mas iangat pa What's next? para maging pride tayo. Hindi lang to for Run Rio or for Coach Rio. This is for our country. Philippines Country. Diba? This is for Philippines na we can, actually, if we do well, we can actually attract more Correct. guests or international runners. And then, magbe-benefit yung Pilipinas. True. Diba? Kasi hindi lang naman sa Pilipinas, sa Manila sila pupunta, pwede silang pumunta sa provinces natin. So yun yung ultimate goal na hoping na nandyan na tumagal pa yung interest ng mga runners natin. Kaya yung aming gagawin or yung parang kumbaga para ma-maintain siya is or ma-sustain, we always create best races. So if mayroong criticism, negative or positive, Learn we take it. accept that yan. Yes. Oo. Actually, baka, kasi marami yan eh. So, every night, nagbabasa pa din naman ako. Binabasa ko yan yung mga feedback, positive or Pros negative. and Minsan cons. talagang masakit eh. Of course. Minsan below the belt na, pero walang problema. Never nila ako nakita na nag-reply or nag-ano. Kasi, tinitake ko siya as I'm still Constructive learning. pa rin, Oo, yeah. I'm still learning. That's nice. That's very Oo. nice. And again, marami ng race, ang nakakatuwa kasi marami ng mga race organizers. So nagbigay tayo ng opportunity to have a business to other people. Correct. And at the same time, opportunity for the simple people na makumita kahit papaano na every week, di ba? Kasi wala naman tayong staff na free. Lahat yan binabayaran natin eh. So kahit papaano, na itatawid natin sila ng pakonti-konti. Kung weekly meron tayong races, edi happy sila. Yeah. Coach Rio. Wow, grabe. Grabe. Yan ang ima-manifest natin for you and for our country na maging global running destination. Yes. Love it. Yes, so I need your help. Of course. No, I cannot do it alone. 10K next week. Yes, done. We'll see you there. Done. We'll see you there. Tara na. The man behind the Afro man as we call him, Run Rio. Coach Rio, maraming salamat. Thank you. Ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Ako pala yun.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.